at hinahati na lang natin yung ating oras. So, na-late ako. Almost 1 hour and a half. So, mga kapatid, let us now open the floor for question and answer, mga kapatid. Rejando? Okay, unang katanungan dito is from Mary's Garden and Pets. Sabi niya, tanong ko, Father, nagpa-bless ako sa iyo online ng water. Di ko nalagyan ng salt ang water nang sabihin mo maglagay ng konting salt. Ginamit ko ang holy water at ngayon ko lang nilagyan ng salt. Okay po ba yun, Father? Dapat during sa prayer of blessing. So, mag-bless naman ako ngayon. After sa dapat during sa sa prayer of blessing, Brother Jando. So mag-bless naman tayo ngayon kung nanood siya ngayon. Brother Jando? Okay, next ano naman dito is from Berbuen Viaje. Good evening po, Bro Angel. Pwede mo ba malaman kung anong Bible verse mababasa na kailangan talaga mag-confess sa pare? Thank you po. Father Darwin. Confession. John chapter John chapter 20:23, Brother Jando. Okay, basahin natin John chapter 20:23. Ang sabi ganito. Ay, mali. Mali yung nabuksan ko. Okay, ito tayo sa ito. Kung patatawarin niyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi niyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. So malinaw. Ano ba rin dyan, sa 1 John 1:9, para specific na para sa atin talaga yun. Yung utos ng confession. Ano yan? Sa 1 John 1:9, sa King James Version. 1 John 1:9. 1 John 1:9 sa King James Version. Ito sabi, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Okay, doon naman tayo ngayon sa next question na naman. Bro, may dagdag lang ako, bro, no? Sige. Sa 2 Corinthians chapter 2 verse 10, si Apostol San Pablo nagbigay talaga ng absolution sa mga kasalanan. However you forgive anything, I also forgive. For indeed, what I have forgiven, if I have forgiven anything, has been for you in the presence of Christ. So, nagbigay ng absolution si Apostol San Pablo sa pamagitan ng pangalan ni Kristo. No, if I have forgiven anything, has been for you in the presence of Christ. 2 Corinthians chapter 2 verse 10. And then yung John chapter 20:21 to 23, yung mga apostol ay binigyan niya ng kapangyarihan, ministry of reconciliation, Brother Jando. Sabi niya, ang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang hindi niyo pinatawad ay hindi ko rin pinatawad. So it is a ministry of reconciliation, Brother Jando. At yung mga apostol, nagpatunay niyan sa 2 Corinthians chapter 5 verses 18 to 20. And all this is from God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ, and given us the ministry of reconciliation. Malinaw na malinaw, Brother Jan, no? Given us the ministry of reconciliation. Makonect natin sa binasa mo, Brother Jando. John chapter 20, verse 23. Whose sins you forgive are forgiven them. And whose sins you retain are retained. So, malinaw na malinaw, Brother Jando, no? So, nakatanggap sila. Anong natanggap nila, Brother Jando? Ministry of reconciliation. It is a ministry. It is not a personal reconciliation, Brother Jando. No? Malinaw na malinaw, ha? Given us the ministry of reconciliation. Namely, God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. So we are ambassador of Christ,
for Christ, and if God were appealing through us, no? So, yung ministry of reconciliation, Brother Jando, through them. Malinaw na malinaw yan. So, yung mga apostol, pari po yun. Basahin natin, Brother Jando, si San Pablo ay nag-alagad, isip pare. Anong talata yun, Brother Jando? Yun ay nasa Roma 15:16. Ating simulan sa 14. Sabi ganito sabi, mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman. Kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Gayunman, sa sulat na ito ay naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandang loob ng Diyos sa akin upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. So, malinaw na malinaw, ha? So, si San Pablo received from Jesus Christ, ano yung na-receive niya? Ministry of Reconciliation. At si San Pablo ay isang pari, Roma 15:16, no? Malinaw na malinaw yan. To be a minister of Christ Jesus to the Gentiles in performing the priestly service of the gospel of God, so that the offering up the Gentiles may be acceptable, sanctified with the Holy Spirit. Romans chapter 15, verse 16. Hindi basta-basta yan. Umaamin siya na he is performing the priestly service. At isa sa mga priestly service, Brother Jando, is the ministry of reconciliation na sinasabi ni Apostle San Pablo sa 2 Ephesians chapter 5 verses 18 to 20. All this is from God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ. Paano ma-reconcile tayo? Because He has given us the ministry of reconciliation, Brother Jando. Malinaw na. Yan. At sino ngayon ang may ministry of reconciliation? Walang iba ang nagpatuloy sa mga apostolic work. Ang mga pari, Brother Jando. Brother Jando. Okay, next na tanong naman dito naman. Ito ay galing kay Maria Agnes Cabasag. Saan po pwedeng kumonsulta ng canon lawyer? Saan kayo magkonsulta ng canon lawyer? Bawat diocese may canon lawyer po. Punta kayo sa chancery, magtanong kayo at pa-appoint kayo sa diocesan canon lawyer natin. No? Kung saan ka na diocese, mag-ask ka sa pare ninyo, sino yung canon lawyer ninyo. At saan yung office niya, nandun karaniwan, nandun po yan sa chancery or sa cathedral, no? Yung office sa cathedral natin. So, magtanong ka kasama yung, mag-ask ka sa parish priest ninyo, kapatid. Brother Jando. Okay, next tanong naman dito naman is... Parang marami kang mga tanong dyan, ha? Marami talagang tanong. Sobrang dami. Sabi dito ni Juan 1:9, may bisa pa ba sa Panginoong Diyos ang bautismo sa Iglesia ni Cristo? Ano yung bautismo nila? Hindi Trinitarian, bro? Hindi, no? Hindi sila naniwala sa Trinity. Yes. So, wala pong bisa yon. Walang bisa po yun. Ang may bisa po, ang Matthew chapter 28, 18 to 19. Basahin natin, Brother Jando. Ngayon ba rin ang Mateo 28:19. 28:19. Ito sabi, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, malinaw na malinaw yan. Trinitarian formula po ang sinabi ni Kristo. Baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Litra por litra yan. Bakit hindi nila sinunod, Brother Jando? Malito lang tayo sa kanila, no? Kapag litra por litra, hindi susundin. Kung wala namang litra por litra, parang yun ang sinunod. No, malinaw na malinaw yan. Sa Catechism of the Catholic Church, 1240, Brother Jando, sabi dito, baptism is performed in the most expressive way by triple immersion
in the baptismal water. Kung malaki na, Brother Jan, kung immersion. However, from ancient times, it has also been able to be conferred by pouring the water 3 times over the candidate's head. In the Latin Church, this triple infusion is accompanied by the minister's words. Example, Brother Jando, kayong bautismuhan. Jando, I baptize you in the name of the Father, first pouring, and of the Son, second pouring, and of the Holy Spirit. Trinitarian yan, Brother Jando. No? Ang ginagamit natin. At hindi po valid kapag hindi po Trinitarian formula ang natanggap mo. Essential po yan sa sacrament, no? The essential rite of the sacrament follows baptism. Properly speaking, it signifies the actually brings about death to sin and entry into the life of the Most Holy Trinity to the configuration of the Paschal mystery of Jesus Christ. So, importante yung formula, Brother Jando. Bakit importante yung formula, Trinitarian formula? Because it reveals the identity of God. Trinitarian po yung Panginoon natin. Faith of the Church and the grace received in baptism. So baptism introduced the person into communion with the Holy Trinity. The Father adopts, the Son redeems, the Holy Spirit sanctifies. Yan po yung Brother Jando. At hindi po in the names, no? Singular po yun, no? In the name of the Father and of the Son, not in the names, no? Bakit? No? One divine essence sa Panginoon. So yun po, one nature lang ang Diyos. Isa lang ang Diyos, Brother Jando, hindi madami. In the name of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hindi sinabi in the names, but in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, Trinitarian formula, Brother Jando, at ang mga kapatid natin, Brother Jando, hindi po Trinitarian formula. So, invalid ang mga bautismo na na-receive sa mga iglesia ni Cristo, Brother Jando. They are not still children of God, Brother Jando. Okay, next tanong naman dito naman is from Jesus Pardilla. Yun bang dryness sa pagdasal, ang dahilan ba pagkakasala at maraming gumugulo sa isip sa pagdarasal? So, maraming salamat po. Kahit yung mga santo, may dryness din, no? So, basahin muna natin yung CCC 27:31. Dryness belongs to contemplative prayer when the heart is separated from God. Ito yung sagot, bro. With no taste for thoughts, memories, and feelings, even spiritual ones. So, tama ka, no? Yung dryness ay when the heart is separated from God. Dryness belongs to contemplative prayer. So, yan po ang sinasabi sa CCC 27:31, bro. At isa din sa mga dryness, bro, na reason, common spiritual reason for dryness, bro, ito, God is purifying the soul. Sometimes God permits dryness to purify soul. Hindi lahat, ha? Hindi po lahat. So, pwede din ina-allow ng Panginoon, Brother Jando, na yung dryness sa pagdasal, it is a purification of the soul. At first, a person may seek God partly because prayer feels comforting. But God gradually teaches the soul to love Him for Himself, not merely for spiritual feelings. So yung dasal, bro, it is not feeling, bro. It is an act of the will. Kahit hindi mo na-feel, bro, dapat magdasal ka pa rin. No? So it should be an act of the will, bro. It is not a feeling. So sabi ni St. John of the Cross, this purification, tinatawag niya na bro, dark night, where God detaches the soul from dependence on sensible consolation. So, minsan sa atin, bro, magdasal lang tayo kapag meron tayong mga blessing, no? Mga material blessing. So, gusto ng Panginoon, bro, na
maging tayo, detach the soul from dependence on sensible consolation. Ang kalugan nito? Yung ating kaluluwa, bro, hindi dependent sa material blessing. May material blessing ka man o hindi. Hindi doon nag-origin yung consolation mo, kundi sa Kanya lang. No? The soul learns deeper faith, perseverance, humility, and pure love. So, ang Panginoon pala, bro, mag-allow ng dryness of prayer to purify you. Pero may pangalawa, no? Spiritual negligence or sin. Spiritual sloth, bro. No. Sometimes dryness comes from, ito yung sinasabi sa binabasa natin sa CCC 27:31. No. Sometimes dryness comes from habitual sin, yung paulit-ulit nating kasalanan, bro. Attachment to worldly distractions. No. Madali tayong mawala. Madali tayong magalit. Madali tayong mag-iba. Dahil sa mga worldly distraction, ang daming mga attraction natin sa mundong ito. Money, fame, kapangyarihan. No? Kita nyo yung mundo natin, yung Senado, ang gulo. Worldly distraction. Attachment to power. Attachment to reputation, attachment to your material wealth. Yan po, hindi ka na wala ka ng panahon to contemplate the Word of God. Busy ako eh. Wala ka ng panahon to pray. Busy ako sa evangelization ko. Hindi pwede yun. Lagi kang nag-evangelize without talking to the source of your life, the source of your inspiration. Sabi ni Saint John Paul II, we always talk about God, but we never talk to God. Yan po yung problema, mga kapatid. Yan, ang rason yan ay spiritual negligence or sin, habitual sin, lack of recollection. Ang dami na pong blessing na binibigay ang Panginoon sa atin, pero we focus on missing. What is missing in us? What is missing in us? No, itong dagway mura na pong missing. Neglect of prayer, spiritual laziness. Sin weakens the soul's sensitivity to God. Totoo yun. Yung tanong niya ay totoo. Sa Isaiah chapter 59 verse 2, mga kapatid, sabi dito, your sins have concealed His face from you. Dahil sa kasalanan natin, nalayo na tayo sa Panginoon. Isa rin yan, no? Sa rason, mga kapatid. Anong gawin natin? Make a regular confession. Yan ang kinakailangan natin. Go to confession, receive the sanctifying grace. Yan po ang kinakailangan natin. God is teaching faith beyond feelings. Kung may pananampalataya ka, mga kapatid, it is a supernatural gift from God. Higit pa yan sa mga mayaman na tao. Higit pa yan sa mga material blessing. Kung lalalim na yung pananampalataya natin, Brother Jando. Pero yung pananampalataya natin, mababaw, no, bahala na yung faith na yan. No, gusto namin maging busy kami. Gusto namin na yayaman kami. No? Kahit hindi sa magandang paraan, mga kapatid. So, totoo yan, Brother Jando, na dryness, it might be a purification from God, or it might be because of our sinfulness. At because of many times, we never receive the sacrament of reconciliation. Last day po, na may lumapit sa akin, galing sila sa Cebu. Just imagine, mga kapatid, 30 years, no? Hindi sila nakakumpisal. Just imagine. Yung sinabi ko, magkumpisal kayo. Dahil nandun ako. At gumaan yung pakiramdam nila. Make a regular confession po. So, hinikayat ko yung team, no? Kung gusto nyo, every week, nandiyan naman mga pari, kinukuha natin for confession. Don't waste the sanctifying grace by receiving it regularly.
Once a month, better. No? Kung twice a month, the best. No? So, yan po. So, kailangan mag-receive tayo. When we receive the sacrament of reconciliation, we are fresh again. No, we are fresh all over again, mga kapatid. Brother Jando. Okay, next na naman ito is from Rodiano, Celeste. may magandang tanong dito sa live natin sa PPP, bro. Ryan Boyonas, paano daw po magbalik loob sa Katoliko? Mukhang protestante. Wow! po ang Katoliko. Milagro yan. Amen. Praise the Lord. No? Yan ang tunay na milagro, Brother Angel. No? Amen. Sinabihan ko yung, bago natin sasagutin, paano magbalik Katoliko. Yung gawain natin, yung healing, milagro din yun, pero hindi yun tunay na milagro. Pagpalayas ng demonyo, ordinaryo lang yun. Ang tunay na milagro, ang tunay na pinakamataas na milagro, itong pag-conversion, Brother Angel. No, kahit hindi ka gumaling, kahit hindi ka na-liberate ng demonyo, but your disposition is elevated from a healthy disposition to a virtuous disposition. Kaya nga, bakit magulo yung buhay natin? Bakit magulo yung mundo? Bakit magulo yung sa simbahan? Bakit magulo? Because of the unhealthy disposition that we have. No? From unhealthy disposition, tutubo tayo to healthy disposition toward a virtuous disposition. At itong virtuous disposition, bro, receiving the sanctifying grace. At itong isa sa mga followers natin na nagsasabi na paano tayo makabalik. Una, mangumpisal ka, dahil babalik ka naman sa simbahan. Hindi ka na dapat magpa-bautismo muli. Isa lang po yung bautismo. Basahin natin, Brother Jando. Efeso chapter 4 ba yun, Brother Jando? Only one baptism. Ano talaga yun, Brother Jandre? Ephesians chapter 4. Ephesians 4, 4 to 5. 4 to 5. 4 to 5. Okay, sabi ganito, may iisang katawan at iisang espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos, may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. So, hindi na kailangan magpabautismo muli. One baptism lang. Biblical po yan. Ephesians chapter 4, verses 4 to 6, Brother Jando. And, ano pa yung dapat gawin? Adult catechism. Yan, marami kang narinig na mga teachings or aral na contrary to the Catholic faith, contrary to the apostolic teachings handed down to the Catholic Church, handed down to us. So, kailangan may adult catechism, Brother Jando. O kung wala silang adult catechism, dito siya manood, araw-araw, gabi-gabi, dito sa punto per punto, marami siyang matutunan, Brother Jando. Galing po sa aral ng ating simbahan, hindi galing kay Father Darwin. No? At ano pa yung gawin mo? So, mag-report ka sa pari para magsagawa ng profession of faith. No? So, mangumpisal, and then magsagawa ng adult baptism, adult profession of catechism, and then profession of faith, and then magsamba, and then mag-receive ng Holy Eucharist. And then pakinggan ninyo yung teaching ng simbahan na meron na tayo dito sa YouTube channel natin, yung indulgence. You will enjoy the beauty of the mystery of our faith. So, Brother Angel, May isa pa dito sa live nanonood sa ngayon, Father, higaw Yes. nun, polong yan. Ako din, gusto ko mag-Catholic. Oo, namin na nila. Ako. Ano? Protestante siya? Gusto namin daw siya mag-Catholic. Si Higaon nun, live po sila ngayon. Yung kanina si Wow. Brother Ryan Boyonas, magbalik loob, ibig sabihin to dati siyang Katoliko. Ito po sa pangatlong ako din po, gusto ko mag-Catholic. Protestante po ako. Paano daw? Una, magsagawa ng adult catechism sa pinakamalapit na parokya mo. At isabi mo yung intention mo sa parish priest para mabigyan ka ng
ilang buwan na catechism, no, para sa pagtanggap mo sa simbahan, marami kang natutunan. When you increase your knowledge, you increase your love. When you increase your love, you increase your commitment to the true church founded by Jesus Christ Himself, no other than Jesus Christ Himself. At ayan ang gawin mo, kapatid. Lapit ka sa pinakamalapit na parokya para mabigyan ka ng guidance sa parish priest. No? At milagro rin yun na. Milagro. Hindi naman tayo namigay ng noodles. Hindi din tayo namigay ng ilang 5 kilong bigas. No? Wala tayo nun. Ang binigay natin dito sa atin is katotohanan at yung grasya. So magpabautismo ka, kapatid. And then after baptism, mag-receive ka ng sacrament of confirmation. At kung single ka pa, confirmation lang. At kung may ka-live-in ka or may asawa ka, magpakasal kayo sa pari. Para supernatural graces will be experienced, will be received by the beautiful souls, no, sa buong pamilya ninyo. No? Wow, amazing yan, ha? Ayan ang tunay na milagro, ba? Brother Angel. So ano ba yung mga katanungan, mga kapatid? Ito, galing to kay Celeste Sanoy. Sabi niya, may tanong po. Pwede ko po ba i-deliverance yung bahay namin? Yung anak ko po at asawa ko ay sumasamba sa Victory Church. Di ba need mag-confess muna ang lahat ng member ng pamilya before magsagawa ng deliverance? So, ano ba ito? Tatay? Nanay? Brother Jando? Siguro, nanay siguro or tatay. Basta sabi niya, yung anak niya at asawa niya, doon nagsisimba sa Victory Church. Pero, hindi ba requirements, mandatory ba na pag nag-deliverance ng bahay, kailangan mag-confess ang buong pamilya, gayong sila ay nasa Victory Church nagsisimba? Unang-una, kapatid, yan po yung Ay bro, nawala ko? Hello bro? Sige. Nawala ko? Ako yata yung naging unstable Okay lang po. Stable naman, Father. Sige. Ako yung nag-unstable. So ito bro, dapat yung cares talaga. Yan po yung protection natin. Basta Katoliko tayo, pero kung yung deliverance bro, pwede yun magamit sa sacramentals yun eh. Pwede yun magamit sa kahit hindi Katoliko. Pero ang problema lang, wala silang itong fullness of protection, bro. No? Dahil yung ibang sekta, bro, may element, nandun sa kanila yung element of truth. No? Pero sa simbahan, bro, nandito sa atin yung fullness of truth. No? Hindi basta-basta to. No? Sa simbahang Katoliko. Sabi dito sa Lumen Gentium chapter 8, basahin ko bro many elements of sanctification and truth are found outside its visible structure. These elements are as gifts belonging to the Church of Christ, are forces impelling toward Catholic unity. Moreover, some and even very many of the significant elements and endowments with together go to build up and give life to the church itself can exist outside the visible boundaries of the church. But the fullness of truth is in the Catholic Church. No? The fullness of truth, Brother Jando. So, meron silang element of truth, pero ang fullness of truth, nasa simbahan, bro. No? Ang element of truth. So, yung fullness of protection, bro, nasa sacrament mo. And then, sa tunay na kaalaman, sa tunay na simbahan, no? Pero pwede ba sila maka-deliverance? Pwede po. Deliverance lang yung magagamit nila. Sacramentals po yun So, pwede magamit po sa ibang sekta, mga kapatid, yung mga sacramentals, yung oil. At alam niyo, Brother Jando, dahil sa mga sacramentals, ang daming ibang sekta bumalik. So, I think that's the wisdom of God. No? We share the sacramentals too,
even to other faith. No? Pero yung sacraments, bro, hindi po yun mabigay sa protestante. It is exclusive to the Catholic members, Brother John. No? Father, ito Yes. nagtanong uli siya yung kanina na magbalik loob daw siya. Sabi niya, pinapanood ko po kasi lagi kita, Father Darwin, sa Wow. YouTube. Kaya, Anong- doon po ako nalimutan. anong Kaya sikta niya, babalik bro? na po ako. Babalik na daw siya sa Katoliko. That means po, Catholic siya dati. And that, yung ang sinasabi ko, no, may mga misa kumukontra dito sa mga turo na simbahan. May mga no, but at the end, yung mga conversion na yan dahil sa sa programa ni Lord, no, gawain ni Lord to, hindi po sa atin. Alam niyo po yung mga humble ba, yung bang handang ang magpasakop sa salita ng Diyos at sa salituro na simbahan, sila po yung nako-convert. Pero may mga ibang nagko-comment na Katoliko na ay mali, ay ganito, kahit may bibigay kang dokumento. Imbis na magbalik, parang sila. But this time, tingnan niyo po, no, yung mga nanonood na may mga negative na din, na mga comments, pansinin niyo po, these people, no, talagang proves na talagang effective po ang gawain ni Lord. Kaya nga nagbabalik loob na sila. Sana po sa lahat na nakikinig ngayon, tuloy-tuloy lang po yan. Marami pang turo ang simbahan na dapat malaman ng mga tao. At we need to be humble po, magpapakumbaba sa salita ng Diyos sa turo ng simbahan. Kasi kapag medyo iniisip natin, mas marunong pa tayo sa simbahan, well, that's pride na po yan, kapatid. Just listen. No, listen po to Father Darwin, listen to the teachings of the church, listen to the preachers here, no, na talagang nagre-research naman po. And that's it. Listen po. And then, pag humble ka, yan ang maging epekto po patungo sa kabanalan. Yun po, Father Darwin. So maraming salamat po. Ano pa yung mga tanungan, kapatid? Okay, tanong nito from Marlon Marquez. Maayong gabi, Father D. Ask lang po. Linggo-linggo po ako nagsisimba, kaso pumasok ako sa trabaho. Minsan mauna ang pagsimba, minsan mahuli. Kaso po, bawal pa rin daw. Kahit magsimba, ulit-ulitin ko po, ikumpisal ito. Anong bawal, bro? Yung bawal pa rin daw na na kahit na nagsisimba ka, nagtatrabaho ka pa rin. So anong tanong? Yan na nga. Sabi nito linggo-linggo siya nagsisimba. Kaso may trabaho siya. Kaya minsan nauna ang simba, minsan nahuhuli. Kaso po, bawal pa rin daw. So may nagsabi sa kanya, bawal pa rin yan. I see. Kahit magsimba. Ang tanong niya, uulit-ulitin ko po bang ikumpisal ito? Kasi bawal daw eh. Unang-una, bro, depende po yan sa sitwasyon. Dahil unang-una, ano yung ipakain mo sa pamilya kung hindi ka na magtrabaho, di ba? Hindi po, dahil yung we consider Sunday as a holy day, dapat hindi tayo magtrabaho, di ba? Yan po yung ideal eh. Pero kung sa sitwasyon mo, kapag hindi ka magtrabaho, ano yung kakainin mo, pero ang importante nagsamba ka. And then kahit nagtatrabaho ka, iaalay mo sa Panginoon. Then marami naman mga tao dilemma, Brother Jando. Hindi man automatic na stricto pa ang Diyos kaysa atin. No? So mabuti na yan eh. Kahit nagtatrabaho, kahit may trabaho ka, nag-strive ka pa rin na makasamba. Unang-una, hindi talaga ideal magtrabaho sa Sunday. Pero hindi naman lahat automatic dahil meron mang iba may valid reason, Brother Jando, dahil kapag hindi ka magtrabaho sa Sunday, maputbol ka sa sa trabaho mo. And then wala ka ng ibang maasahan. Yun na yung trabaho na nakagisnan mo. No? So, hindi lahat, Brother Jando, automatic na mas mabuti yun, nagsisikap siya na makasamba nga eh. And then, i-offer mo lang yung dilemma mo sa Panginoon, kapatid. Brother Jando?
Okay, so dito naman may pumasok na call from Fork Singgang. Fork Singgang, good evening. Hello? Fork Singgang? Teka, no, hindi niya ako marinig. Wait lang ha. Microphone. Hello, Fork Singgang? Hello, bro? Ano yan, bro? Pwede ba ako magtanong kay Manong David? Sige, go ahead. Hindi po Manong David. Ako po si Rogelio niya na. Pwede po magtanong po sa... Mahina, bro. Sa Lincoln. Bro, mahina. Mahina talaga kasi lipat talaga ako microphone. Wait lang ha, para mas... Mahina, bro. Lipat ako microphone. Wait lang. Para madali kasi... loko ba ito yung isang ano ko isang microphone ko. So, lipat ako na ibang... Teka ha? Saksak ko muna ito isang microphone dito. Okay. Yan. So, wait lang. Saglit. Ito na. Okay, go ahead. Hindi. Lang ah. Wait lang. Hindi pala ako nakapag-share ng audio. Sige, go ahead. Tanong ko lang po. Oh, yan. Malakas na. Sa CCC 1251 ako. CCC Sige, go ahead, bro. 1251? 1251 po. Opo. Yes. Kung ano po kasi bawal pong kumain ng karne sa Lenten po. Pero para Bishop, kasi natapat po sa April Fool, sa April 1st, kung nagbiro lang po yung Bishop po yung sinabi po na pwede kayong kumain ng meat ng Friday, tapos sinabi niya April Fool. Ano po yung valid po ba yun? Kailangan po yun. So, baka nagbiro yung Bispo April Fool, di ba? Unang-una, lahat ng Bernes, no, sa buong taon ay devotional po yun na fasting. So, and then, dahil devotional fasting, pwede mo masubstitute. Example, kung nakakain ka ng karne ngayong yung Bernes, pero yung Holy Wednesday, Ash Wednesday and Good Friday, obligatory po yun. Iba po yun, obligatory po yun. So, kung kakain ka, you need to go to confession. Bro? Okay po. Nilinaw ko lang po kasi po, dahil po nga sa CCC 1251, na pinagbabawal po. Pero sinabi po nila na may karapatan po raw bisa na magsabi. Kaso po nga, yung 1251 po, yung sinusundan po ng ano po natin, So, 1251, basahin natin bro, ha? 1251 sa CCC? Opo. Ang nasabi dito, the Catechism teaches that parents have the duty to give spiritual life to their children, just as they provide physical life and care. Because baptism is necessary for salvation and brings sanctifying grace, the Church encourages parents to baptize infants early. Yan po yung, ano po, bro? Baptism po itong 1251. Anong? Ay, sagsagali lang po. Ano po pala, oo nga, 1251 po, Canon Luma. Okay po. Okay po, thank you po. Pero ang obispo, bro, pwede makadispense. Example, Friday po, Father, 40 days, Bishop, yung obispo pwede makadispense. Pero yung, Good Friday and Ash Wednesday, obligatory po yun. Opo, okay po. Natapat po
kasi yung Lenten season po sa April po, yung sabi lang fake po raw nag-joke yung mga bishop. Yung bishop po namin po dito, si Padre Jack Q, nag-joke po. Baka po yung narinig po yung pwede kang kumain ng karne, and Friday, April Fool. Kasi po pag sinabing ganun, joke lang po yan dahil araw ng mga pagbibiruan. Oo. So, kung... Kaya iniinom ko lang po kasi po sinasabi lang pride po raw Kaya medyo nawawala po yung humility sa po rito. Kaya gusto ko lang pong malinaw. Thank you po. Maraming salamat po, Father. So, God bless po. Yung Good Friday, bro, yun po yung obligatory po. No, obligatory. Opo. At yung other Friday, it is devotional. At kung gabi yung devotion mo dyan, kapag makakain ka, magsagawa ka ng substitution or corporal works of mercy. Example, yung other Fridays. Pero yung Ash Wednesday and Good Friday, obligatory po yun. So, mag-confess tayo kapag hindi tayo makasagawa ng fasting and abstinence dahil yan lang po, 2 araw lang po yan. Yung fasting and abstinence, 2 araw lang po yan sa buong taon to participate the passion of the Lord. Bro? Opo. Thank you po. God bless, bro. Thank you po. God bless po. God bless, bro, kapatid. Okay, so dito naman tayo, tanong naman dito naman from Sage Mondia. Good PM Father, is it paranormal if gabi-gabi po nananaginip na may kinakausap na mga patay, nakapamilya o kakilala? Context, mga gamot po lola ko pero patay na. What to do po? So, dapat ma-process ka and then ma-renounce mo yung mga occult involvement ng mga ninuno natin. Lapit po kayo sa pinakamalapit na exorcism center or ministry sa diocese ninyo, yung appointed exorcist para ma-close yung psychic ability mo. Dahil it might be, posible po, yung karanasan mo is a spiritual harassment, yung tinatawag na na-open na yung psychic ability mo, sensitive ka na sa world of the spirit po. Kailangan po ma-close yan. Kailangan po ma-close yan, yung psychic ability mo. And then, lapit po, lalo na kapag walking possess, kailangan talaga natin ng exorcist, deliverance ministry, na mag-guide sa atin. Pero kung especially kung gabi-gabi na yan, hindi na yan normal. Hindi. And then plus, yung lolo mo ay occultista din. So maraming entry points yan. At kalimitan itong 3. Yung kasalanan natin, yun po yung number 1. Pangalawa, yung traumatic experience natin sa bata pa tayo. Pangatlo is the occult contamination sa ating buhay, sa ating mga magulang. Apat is yung psychic ability. At possibly yung karanasan mo na open yung psychic mo. Dapat i-close talaga yan. Dapat i-close yan. Merong 30 chakra points, mga points sa ating katawan na dapat i-close. At yung exorcist at yung team at exorcist lang yung makaklose ng mga chakra points or entry points ng mga pasyente, lalo-lalo na yung walking possess o grave oppression po. So, lapit po sa pinakamalapit na exorcist, kapatid. Okay, next tanong naman. Sabi niya dito, I thought I am safe from paranormal experiences na kasi nagpakasal na kami sa simbahan. Bakit tuloy-tuloy pa rin? I was about to confess my occult practices pero takot ako na baka ma-judge ng pare. So, unang-unang bro, kailangan talaga ng solemn renouncement dahil ang sacrament purifies the soul. Yung confession,
yung anointing of the sick or matrimony, it purifies the soul. But the sacramentals purifies the body. Kasali na po doon yung exorcism, sacramentals po yun. Especially the solemn renouncement. Kapag hindi ma-renounce natin solemnly, may entry points pa tayo. So maharas pa tayo, Brother Jando. So kaya nga may team, may center para ma-process natin yung mga pasyente, ma-guided natin, mabigyan natin ng rule of life, and then masamahan natin pastorally. Kaya nga may mga exorcists, kaya nga may mga deliverance ministers. So ngayong August, magsagawa naman kami ng updating doon sa UST, mga kapatid. So, kailangan yan. Hindi lang dahil sacrament and sacramentals. Sacraments purifies the soul. Sacraments. While the sacramentals purify the body. At kung ang katawan natin yung hinaharas, dahil yung bloodline natin, kaya nga may generational curses. Maintindihan natin yan, yung general curses. Bakit? Saan ba siya na-transmit? Sa ating bloodline eh. Nandun siya, pumasok sa bloodline natin. So until 4th generation yan. Kung pinupost ko po yung solemn renouncement, 7 days, kung hindi naman gaano yung mild lang yung mga harassment, pwede nyo po idasal yon in front of the Blessed Sacrament. Pinipin ko po yung solemn renouncement po. Makatulong po yun. Kung wala ka malapitan iba, magsagawa kayo ng solemn renouncement po. Last question na lang, Bro Jando. At mag-bless na tayo. Okay, ito naman tayo ngayon kay kay James Soto. Good evening po, Father D. Naging atheist son. So dahil sa bad experience niya from peers of Catholic Church namin, ano best advice? Basta bro, balikan mo. Sabi niya rito, naging atheist son. So dahil sa bad experiences niya from peers of Catholic Church namin, ano best advice? So, naskandalo yan, no? Either sa mga kasamahan niya or sa pare, posible yan, no? And then, dapat talaga ma-process yung kanyang negative emotion, eh. No? Yung mga unhealthy perception niya, yung mga biases niya, yun ang nagbunga ng negative na pananaw sa simbahan. No? So, dapat makatikay siya, mag-guided siya. Dapat yung pari na mag-guide sa kanya, makatikay siya ng tunay na guidance, yung maganda na mag-guide siya, moral guidance, and then mabigyan din ng catechism. I-advise yun na makinig, magtanong, then open-minded po. Dahil kung may mag-abuso na sundalo, hindi na nga hulugan na abusado na lahat ng sundalo. Kung may doktor na mag-abuso, hindi nangangahulugan na lahat ng doktor ay abusado, di ba? Kung may pare na abusado, hindi nangangahulugan lahat ng pare ay abusado, no? At minsan yung trauma natin, magkondisyon sa isipan natin eh. Nawala na yan. Hindi naman maganda yung simbahan. Hindi na ako naniwala sa mga pari. Hindi na ako naniwala nakinig sa mga obispo. Mga hipokrito yan. So, maging close-minded tayo. Sana maging open siya. At yung openness niya, acceptance niya na ang mundo natin ay hindi naman perfect. At meron naman mga tao, mga buting mga tao sa paligid natin. No? So, kailangan lang siya ng counseling and processing, kapatid. At dito sa office natin, libre lang po yung counseling at processing. Brother Jando, last question na yun. Bro Jando? Okay, so sige, go ahead, Brother Loren. So, mag-bless na tayo, Brother Jando.
So salamat po sa inyong walang humpay na pagsubaybay at pakikinig sa ating programa dito sa punto por punto from Thursday and Sunday lang ako makasama ninyo dahil sa oras natin, ngayon lang, bago lang ako, na-late nga ako sa pagsasama ninyo. At salamat nandito pa rin kayo. So, mag-bless muna tayo sa mga religious items na nasa inyo po, mga kapatid. Unahin natin yung salt ninyo, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The blessing of salt. You creature of God's salt, that purges the evil, by the living God, by the true God, and the holy God, by the God who ordered they through the sayers the prophet, to be cast into water to cure its unfruitfulness. Without purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use they. In whatever place you are sprinkled, may pagtasam and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead dwell by far. Almighty blessing God, humbly we implore your boundless mercy, that thou with thine goodness to bless and sanctify this creature of salt, which thou hast given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body. Let everything with the touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit. Through Christ our Lord. Amen. Yung yung salt ninyo ay holy and exorcised salt. Sunod natin yung tubig ninyo. You creature of God, water, I purge thee of evil. In the name of the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, Lord, the power of the Holy Spirit, that thou mayest be water fit to braces against the envious foe. Mayest thou be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world be far. O God, for man's salvation, just dispense wondrous mysteries with the efficacious sign of water, hearken to your prayer, pouring forth your benediction upon this element which we consecrated manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever sprinkles in the homes of the faithful, but cleansed and delivered from harm, and such homes enjoy a spirit of goodness, an air of peace, freed from beadful and needless things by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that rule the in be banished, so that they may possess the world being this sick, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So haluan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. Author, invincible strength, and King of uncarable empire, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of differing enemy, who boundly put them down. Hostile influences prostrate and first and will beseech the Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it. With the due sweetness wherever it is sprinkled in your name, with devilish infection cease. Venomous serve without even afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The blessing of olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, He cast out the demon from you, beget the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain, with His power, the devil's legions and all Satan's attacks and inclinations. Be dispelled, driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind till you use it. The name of the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as the love of the same Jesus Christ, our Lord, is coming to judge both the living and the dead, the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and the silver service with knowledge, may please you to guard fully, and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained to anything the sick, so that when the made well, they may give thanks to you, the living and true God,
Grant, we pray, that you shall use this oil which you're blessing in your name, to be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of city for man. Made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent, through Christ our Lord. Amen. So, sunod, general blessing po: incense, candles, medals, rosaries, bell, cross, crucifix, scapulars, handbook, all your religious items. Heavenly Father, to your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items might restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the peculiar peace and people. This we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. So, isunod natin yung simple prayer of deliverance, mga kapatid. At mabuti na magsagawa ng renouncement po. Nakatulong yan sa akin. Na mag-guided po tayo araw-araw po. Mag-guided po tayo lang araw-araw, kundi every moment po, the whole day, mag-guided tayo para hindi masira yung disposition natin kahit ano pa yung nangyari sa labas, no? Kung magulo yung labas, hindi magulo din yung disposition mo, mabasag tayo, mag-iba tayo. So, hindi natin hayaan na masira tayo. Dapat maging mature ang ating response, healthy yung ating response sa mga pagsubok sa buhay. At ito yung panawagan, mga kapatid. Magulo na yung mundo, wag na nating dagdagan. So, let us go back to ourselves, examine ourselves, and let us share the peace of Jesus. Dahil magulo na yung mundo natin. Laging nag-aaway sa Facebook, no? Laging nagsisiraan, nagsasabi ng ibang, parang hindi na tayo Kristiyano, mga kapatid. So, tayo mga nandito sa punto por punto, let us bring the love of Christ wherever we go. Let us bring the peace of Christ, no, sa mga followers natin, no, at sa mga, kung may mga negatibo man na nandito sa ating live, huwag niyong awayin, no. Let us bless them and pray for them. Pray for their conversion po. At mag-pray po din tayo sa bansa natin. No, mag-pray tayo na yung buong mundo, yung buong mga tao ay magkaisa sa pagpakumbaba. Magkaisa, no? Na magsalita ng mga healthy words. Hindi condemnative, hindi cursing words, no? Let us promote the love of Christ wherever we go. Gamitin natin yung social media, no? Hindi po ito avenue to curse one another, to condemn one another, to condemn our leaders, to condemn the people of God. No. All of us are image and likeness of God. Let us be united in justice. Let us united to accountability. Let us promote truth, not fake news, not fanaticism. It will become idolatry, the modern idolatry, worshiping person, promoting human being. Let us promote Jesus Christ, no other than the Savior of the world. No? Focus tayo kay Kristo, hindi na tayo nakafocus eh. Ang daming nag-exchange ng mga hindi maganda. No? At sana po, let us continue to focus on Jesus. Continue to contemplate the Word of Jesus every day po. At nag-share tayo ng mga wisdom sa mga santo para tayo ay we are the light of the world. Sa mga followers natin na nandito, we are the light of the world. I hope hindi tayo panatiko sa tao. No, our
disposition should be healthy. Our disposition should be, our expression of idea is a product of our spirituality. It is anchored, or the fruit of our prayer. No? Amen? Huwag niyong sirain yung araw natin. Because the presence of the Lord envelop the whole world. No? You are the salt. Don't forget, you are the salt of the world. We are the light of the world. No? Kung magulo yung sinado, let us bring the love of God. Let us bring the message of love and focus on justice, focus on accountability and responsibility. Kung may sala, let us humbly accept. No, hindi natin, marami sa atin is defensive. Marami sa atin keep on justifying ourselves. No? Ay, ang gulo. Because a lot of people are unhealthy yung disposition nila. I hope let us journey from unhealthy disposition to healthy disposition. And from healthy disposition to virtuous disposition. Ito yung virtuous disposition, mga kapatid. Parang malayo pa tayo dito eh. Kahit maliit lang, marami na tayong complain. No. We blame the world, we blame others, except ourselves. Unhealthy disposition. Sana po, let us reach from healthy disposition to virtuous disposition. Yan yung dasal ko sa lahat ng mga followers natin dito. Yan din yung dasal ko sa lahat ng team natin na evangelizers, to reach a virtuous disposition. No? Yan po ang pinaka the best. No? Hindi maganda na nag-preach tayo and then ginagamit din natin yung dila to curse one another. No? To humiliate one another. Hindi maganda yun. Now, let us bring the peace and love of Christ wherever we go. So, ngayon, mag simple prayer of deliverance. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. In the name of Jesus, I seal this whole area of the precious blood of Jesus Christ. Dear Mama Mary, I humbly ask to protect me and all these people in our lives whom we cherish from all the retaliation of the evil spirits. As we do this ministry, cover us all with your mantle of love and protection. In the name of Jesus, I break the seal and the consecration upon you. In the name of Jesus, I break ancient and holy ties, links and bandages between you and all adversaries and spirits. In the name of Jesus, I break ancient and holy ties, links and bandages between you and all adversaries and spirits. In the name of Jesus of Nazareth, to his tremendous powers, God, just as powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind and cast out all unclean spirits to depart from us and fill us with your presence, love, healing, and consolation. I seal you to the most precious blood of Jesus Christ, and I ask Mama Mary and Saint Michael, Raphael, Gabriel to protect all our Punto por Punto supporters, for all our viewers, that their mind and heart will be enlightened, guided, and inspired by your Holy Spirit. This we ask in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The Almighty God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Fight Team Maria, tatak CFD with a humble heart po. God bless. Pasalamat lang ako kay Brother Jando, no? Brother Wendell Talibong, Brother Angel, very committed, Brother Junre, punong-puno ng banal na espiritu, Brother Romer, Brother Romel, Brother Aljan, Brother Vicente, Brother Tata Rosal, at si Ate Idna na nagbakasyon muna ngayon. No? Salamat sa inyo po at sa mga tumutulong this coming Saturday po. Pupunta tayo sa Hambalan ba yun? Sa baryo sa Lila for sports and evangelization. Yung pinadala natin ninyo ay isa yan, no? Yung evangelization, papakainin natin. So tayo ng baboy, more than 20 na yung baboy natin.
para lang sa evangelization. Yung tinutulong ninyo, pinadala ninyo ay sa vocation yon, pero wala pa ngayong pasok. This coming June pa ang school year. So, aabot pa yan ng 32 or more than 30 yung mga bata na babalik sa seminaryo at mandagdagan. Yan po ay ginagawa natin. Nagtulungan tayo. Maraming salamat sa mga tulong ninyo. Ang Diyos na po magsukli sa inyong lahat. At ano pa? So yun lang po sa muna, no? At kita-kita tayo Sunday kung magta-travel pa kami on the way to the Diocese of Tandag. Hindi ko alam kung makapasok ba ako this Sunday. Pero sisikapan ko kapag may signal. Siguro hindi ako makasama niyo na mataas. Quick live lang or quick presence lang siguro this coming Sunday. Sisikapin ko po yan kapag merong signal yung lugar na pupuntahan namin. At kita-kita tayo, Diocese of Tandag, May 18 and 20. 18 and 19. And then, kita tayo Archdiocese of Cebu, May 25 at 26. May 25, nasa Liloan tayo, sa sentro sa Liloan, San Fernando Parish. And then, nandun tayo sa Toledo. Ipopost lang natin sa 26, no? Si Father Ruel, nakalimutan ko sa apelido ni Father Ruel. So, bibisita tayo. At ang objective natin sa pagbisita is to empower the priest, to empower the people of God, and to empower all of us, no, the people at large, no. So maraming salamat po at sana po ay marami kayong natutunan. Sa mga hindi pa po subscribe na po kayo. And then yung topic ko sa mga live ko, it is all about angelology, mga kapatid. Alam nyo, grabe ang ganda po ng mga teachings about angels. Marami akong natutunan. Kaya nga, isi-share ko po ito sa inyo from time to time. So, pwede nyo i-replay yung mga natin sa YouTube channel, Facebook page. Maraming salamat. Ang Diyos na po ang magsukli sa ating kabutihan po. So, fight Team Maria, tatak safety with a humble heart. God bless, Brother Jando. Okay. So, yun lang po mga kapatid. Pasalamat ako sa mga star senders natin ngayon. It's Norma. Here, no? 100 stars. Salamat. It's Norma. No? Thank you, Father Darwin, for all the blessings. Salamat sa Diyos. Kapatid. Si Sister Imper. No? Nanood sa akin, Sister Imper. Salamat, Sister Imper, ha? I-communicate mo yung mga kapatid natin na tumutulong sa ating visment. Na yung sinusuot natin, yung visment po during sa kapistahan ni San Miguel Arcangel. Salamat, Sister Imper. At si Anneli Nayula, Father Darwin, God bless you. Nice imo rilo. A new hair, no? Tagal natin rilo. Ipadala 50 stars. At si Lily Bell Canieda, Chavez, 100 stars. Salamat po. Si Gina Apaten Dinukot, 50 stars. Salamat po. Si Ami Dakuban na Elga. Good evening, Father Darwin, watching from Cebu City. God bless. Napadala ng 50 stars. Liling Hermosa, napadala ng 100 stars. Si Janine. Kumusta naman ng honey, my love ni Giovanni? Mayong gabi, Father. Amping ka always. God bless. Napadala, 200 stars. Siya yung nangunguna ngayon. At si John Barcelon Di Ocampo. Nagpadala ng 100 stars. Salamat, kapatid. Si Dines Mukon, nagpadala ng 50 stars. Salamat po sa inyo, ha? At ang Diyos na po ang magsukli sa kabutihan ninyo. Fight Team Maria, tatak safety with a humble heart. God bless.